Ang kwentong tatalakayin natin ngayong araw ay isang ongoing story. Please be responsible when sharing stories on social media. Bago tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 GCash giveaway kaya huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell at sagutin ang question of the day natin. Uumpisahan ko lang din ang video na to sa isang warning. Malaki ang nagiging apekto ng pakikipag-usap at pagpapakalat natin ng kwento sa social media. Isa sa mga mabibigay ko example dyan ay ang kwento ni Aura kung saan sa tuwing nakakapagbigay ng bagong impormasyon ay nagiging bago yung narrative ng mga kwento. Kaya mag-ingat lang tayo lahat. Anyways, ito na. Bago natin talakayin ang napakagulong kwento na to, uumpisahan muna natin ang kwento doon sa kauna-unahan para mabigyan natin ng linaw kung bakit ganito na ba ang pinag-uusapan ng mga tao sa social media. Ang lalaki sa larawan na ipapakita namin sa'yo ay ang larawan ni Adrian Fornilos. The story actually starts way back May 2023 pa. Matagal nang nag-umpisa ang kwento na ito. Si Adrian Fornilos ay isang pageant contestant sa City of Cagayan de Oro. 24-year-old siya at masasabi natin na isang lalaki ito na paumpisa pa lang ang buhay. Isang araw, pagkagaling niya sa gym, papunta siya sa bahay ng kaibigan niya. Ang sabi, papunta siya doon para mag-rehearse in preparation for Mr. Cagayan de Oro 2023, isang pageant na sasalihan niya. Makikita natin na isang matipuno at gwapong lalaki itong si Adrian Fornilos. So papunta siya dun sa bahay ng kaibigan niya, nakasakay siya sa isang motor. Ito yung punto na kung saan magiging mapangahas sa kanya ang tadhana. Nang ipark niya na yung motor niya at nung paalis na siya, may di kilalang lalaki ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Tanggalin mo yung helmet mo." Walang ano-ano, yung hindi kilalang lalaki na yan, nagpaputok ng barel sa ulo ni Adrian. Tumakas pa nga ito sakay ng isang tricab na isang sasakyan daw na locally known as Baw-Baw. Walang nakakaalam at that time kung bakit ito ginawa kay Adrian. Diyan na mag-uumpisa yung mga haka-haka ng mga tao eh. Pero para kay Adrian, dito na nagtatapos ang kanyang buhay. Namatay siya ilang oras matapos dalhin sa ospital. Pinost pa yung kanyang mga pictures sa social media. Ang dami nang nanghihingi ng hustisya para sa kanya. Maraming kaibigan, nakita ko na napakarami niyang mga kaibigan at kilalang tao talaga siya doon sa kanila. Ngayon, ito yung tanong ng mga tao. Bakit gagawin ito kay Adrian? Sino ang gumawa nito? At ano yung motibo? Meron kayang kaaway itong si Adrian? At this time, miski yung mga kapulisan, hindi masabi kung bakit ito nangyari. Actually, humingi pa sila ng tulong sa publiko na kung meron silang alam na impormasyon, ay ipagbigay alam sa kanila. Pero ang usapan tungkol kay Adrian, nawala. Kawawang bata. Ito pa yung mga larawan doon sa crime scene. Tititigan mo palang alam mo na mabigat sa pakiramdam kung ano man yung nangyari doon. Lilihis tayo ngayon sa kwento ni Adrian. Isa sa mga pinakanangulila sa kwentong ito ay yung nobya niya, kung saan marami yung nalungkot, especially sa mga platform na katulad ng TikTok. Panoorin natin to. I think naman universal yung nararamdaman nating sakit kapag nawawalan tayo or namamatayan ng mahal sa buhay. At yan ang naramdaman ng napakaraming tao sa kwento ni Adrian at ng kanyang nobya. Ngayon, miski ako nalulungkot ako pag nakikita ko
tinignan ko yung profile sa Facebook. To be honest, I was sad seeing the posts. She takes her time to reminisce. No? Na para bang nandyan pa yung kanyang boyfriend at kasama niya pa. Inaalay niya lahat sa mga nakikita ko yung mga nangyayari sa buhay niya na para bang kasama niya pa yung boyfriend niya at para sa mga alaala ni Adrian. Meron dito na dinededicate niya yung pag-graduate niya sa Puntod. Meron din siyang malaking una na nakaprint si Adrian para siguro maramdaman niya pa rin yung yakap nung nawala niyang nobyo. And I think it is clear, no? Kung ano man ang background ng kwento na to, kung ano man ang maging usapan, it is clear that they loved each other. Nasa utak nila, pinag-usapan nila, dinamdam nila yung future nila together. Yan, malinaw sa akin yan. The whole story just felt really sad. Ang lungkot-lungkot. Kung mag-scroll ka dun sa profile niya. There was even this one picture, kinilabutan ako, nakalagay, Happy Graduation in Heaven, mahal. Na para bang naputol yung mga pinag-isipan nila at plinano nila para sa future. Nakakalungkot. Meron pang isang video dito no, where she dedicates her graduation para dyan sa boyfriend niya. Tingnan natin. Eto na ngayon, aalis muna tayo dyan sa kwento ng girlfriend niya at magta-time skip tayo. Mula May, pupunta tayo sa June, 3 months after the shooting of Adrian. At that time, ang dami kung makikita nyo na humihingi ng hustisya para sa kanya. Marami siyang mahal sa buhay. Napag-usapan natin yan kanina. Pero kahit anong gawin nila, ay walang nangyayari. This is the part where everything gets interesting. Etong parte na to, dito nagugulo ang lahat. So, I just want everyone to listen carefully. At inuulit ko lang maging maingat tayo sa pagkwento. Nakita ko kasi na kung ano-ano yung pinopost ng mga tao, pero we will get to that later. Eto na, 3 buwan ang makalipas. This is in June. Ayon sa isang post mula sa Bombo Radio, CDO, dumating na yung panahon kung saan natukoy ng mga pulis at na-identify daw na isa sa mga prominente at influential na individual sa Cagayan de Oro ang mastermind sa pagpatay kay Adrian. Ngayon naghahanap ako ng mga article pero walang nagpapangalan. Or hindi ko alam kung hindi ko lang mahanap pero wala akong mahanap na nagpapangalan kung sino yung mastermind na yan. Bukod dun sa mastermind, meron pa yung 2 pumatay. Suspect din sila. And of course, syempre, yung mastermind. Ayon sa kapulisan, yung mga individual na natukoy nilang yan ay kinasuhan na. Ayon din kay CDO Police Office spokesperson Lieutenant Colonel Evan Viñas na passion o obsession ang motibo sa krimen. Alam mo, sinesearch ko ano ba yung crime of passion? Bigyan natin ng linaw. Ito yung lumabas na definition sa internet. It is a violent crime, especially homicide, in which the perpetrator commits the act against someone because of sudden strong impulse such as anger or jealousy rather than as a premeditated crime. Sa inggit daw o selos. Sa kanya rin mismo nanggaling, basahin natin Sabi niya, ayaw ng isa sa mga suspect na mapunta ang biktima sa iba. So let's just assume na may kinalaman parang love triangle, kumbaga, o merong nagseselos. Wala pa rin kalinawan kung ano yung detalye tungkol dyan sa crime of passion na yan. Hindi ko talaga mahanap sa mga articles or mga balita kung ano yung mga detalye tungkol dyan. Pero eto na tayo ngayon. Dito nagugulo ang lahat. Sino kaya itong mastermind na to? Maraming nagsasabi na isa daw to sa mga pinakamatinding plot twists na nangyari sa isang kwentong pagpatay dito sa atin sa Pilipinas. Bakit kanyo? Eto gusto ko lang kayong kausapin muna bago natin ipagpatuloy na maging maingat tayo, especially sa mga ongoing story na katulad nito. Nothing is proven yet. Wala tayong inaakusahan. Hindi dapat tayo mag-akusa kung wala tayong mga pruweba. Eto yung nakikita ko. Napakarami ngayon na nagpo-post nito sa social media.
maraming mga screenshots ng mga messages na hindi natin alam kung totoo o hindi. Hindi ko sinasabing ang suspect ang hindi gumawa at hindi ko rin sinasabing hindi siya ang gumawa. Ang akin lang ay it's unfair. Baka hindi pala talaga siya in the end, 'di ba? Yun ang importante. I also noticed ito sa mga nakikita ko na merong mga slight changes sa mga kwento ng mga tao. Especially dahil iba ang dialekto na ginagamit dun sa original na kwento at napaasa sa ating mga Tagalog. Diba? Ang term nga, diba, lost in translation, may mga nakikita akong ganon. So, mag-ingat tayong lahat. Gaya ko nga nasabi ko kanina, I would give the story of Aura as an example kasi overnight, nag-iba yung kwento pag nagbibigay ng panibago na pruweba. Ganun lang din dito and everything else. Kailangan maingat tayo. Pupunta tayo ngayon sa social media. Kung nasa Facebook ka or sa TikTok, kaliwat kanan yung mga nagpo-post dito sa mag-partner na nasa background natin ngayon. Everyone is posting links at mga posts referring to screenshots. I-discuss natin yan later. And for the last time in this video, gusto ko lang din sabihin na we will only be telling this part because it is relevant to the story. Not that it is absolute truth, pero relevant siya kung bakit ganito yung kwento. Bakit ganito ang response ng suspect na tatalakayin natin ngayon. Yun yung kwento ha. Importante yan doon sa response ng pag-uusapan natin. Basahin natin itong article na itong papakita ko sa inyo. May isang suspect na pinag-uusapan ngayon. Actually, siya lahat ang pinag-uusapan. Sabi sa article, Pastor Dimver Andales. Balak na kasuhan ang nagpapakalat ng chismis sa kanya. I-play natin itong maliit na parte ng video niya. The Lord wanted our life to be on the lead. It means we ought to be the head so that we can lead. We ought to be an example so that we can attract people to follow Christ. Ngayon nakikita ko na napakarami niyang mga live streams na nagde-deny sa mga allegations na itinatapon sa kanya. But the question is, bakit ngayon siya itinuturo ng mga tao? This is something na i-discuss natin sa susunod na parte ng video na to. If I'm being honest, naghihintay lang din ako ng impormasyon. Hindi ko matuloy dahil gusto ko na makumpleto ko muna ang mga detalye bago ko ikwento sa inyo. So I guess, please like and subscribe to this channel kung gusto niyo mapanood yung second part na yan. At tatanungin ko na lamang kayo ng ating question of the day para sa ating 1,000 GCash giveaway. Kayo, anong masasabi nyo sa biglang pagkalat ng kwentong ito? Bakit kaya ganun na lang na pag-usapan siya ngayon? I-comment nyo sa ilalim. At yun lamang po ang ating kwento sa araw na to. Abangan ninyo yung part 2 sa mga susunod na araw. Ito si Claro III, nagpapaalam.